Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Siquem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Siquem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Siquem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala pang hari noon sa Israel. Wala silang hari kasi may mga anti-monarchic tendencies sa mga tao. Hindi na nila kailangan ng hari kasi si Yahweh, ang Panginoong Diyos nila, ang hari nila. Natatakot din sila na maaaring silang abusuhin ng hari. Ang unang nagtangkang maghari ay si Abimelech, isa sa mga anak ni Gideon. Niligtas ni Gideon ang mga tao sa mga Midianita at siya ang naghukom sa kanila habang nabubuhay siya. Siya ang kinikilala nilang pinuno. Noong mamatay na si Gideon, si Abimelech, isang anak niya sa labas, ay nakipagkasundo sa kanyang mga kamag-anak sa Siquem, mga kamag-anak ng nanay niya. Nangolekta siya ng pera sa kanila at ibinigay ito sa mga siga-sigang mga tao at nagkaroon siya ng private army. Sa pamagitan ng private army na ito, pumunta siya sa lugar ng kanyang tatay, tinipon ang mga kapatid niya, ang mga tunay na anak ni Gideon, mga 70 tao. Sila ay pinugutan niya ng ulo sa tulong ng kanyang private army sa isang bato. Ngayon, wala nang maring maging leader sa kanilang pamilya, kundi siya lang. Magiging hari na siya. Pero may isang nakatakas, si Hotam. Sumigaw ito sa kabilang bundok at nagbigay ng isang talinhaga, isang fable. Nag-usap-usap daw ang mga puno. Nagharap sila na maghari sa kanila. Pumunta sila sa puno ng olibo, sa puno ng igos,
at sa puno ng ubas upang anyayahan silang maghari sa kanila. Tumanggi ang mga ito. May kabutihan silang idinudulot. Ang ubas ay nagbibigay ng langis. Ang igos ay may masarap na bunga, at ang ubas ay nagbibigay ng alak. Ano naman ang gagawin nila bilang hari, kundi magwagayway lang sa ibang mga puno? Ang nagpresenta na maging hari ay isang dawag, ang tinik na walang pakinabang. Sinabi niya, "Sumilong kayo sa akin." Paano makakasilong ang mga puno sa mababang tinik? Pero kung ayaw kayo sumunod sa Kanya, susunugin niya silang lahat. Gayon nga, ang apoy na galing sa dawag ay makakalamon ng buong kagubatan. Anong ibig sabihin ng fable ng talinhagang ito? Ang mga taong magagaling, ang mga may pakinabang na sa mundo, ang mga may nagagawa na ay walang kagustuhang mamuno bilang hari, o kaya presidente, o kaya bilang mayor o barangay chairman. May pakinabang na sila sa lipunan. May trabaho sila. Maganda na ang kanilang business. Naglilingkod na sila bilang magagaling na guro, bilang scientists, at may ospital na pinatatakbo. Ang mas gustong mamuno ay yung walang silbi sa buhay. Yung wala namang nagagawa, kundi manakot sa iba. Yung ang kanilang credentials ay ang pangalan lang ng kanilang pamilya. O yung mga sidekick ng ibang political families. Ang mga walang pakinabang ang gustong mamuno. Wala naman silang mabubuting magagawa kasi wala silang alam. At malaki ang damage at kapinsanan na magagawa nila sa lipunan. Hindi ba may katotohanan ang fable na ito hanggang ngayon? Tingnan natin ang ating mga politiko. Marami walang kakayahang mamuno o gumawa ng batas. Pero nasa Senado, sa Kongres, sa Kapitolyo, sa munisipyo. Nagiging palpak ang gobyerno kasi mga palpak ang nagpapalakad nito. O Panginoong Diyos, ilayo mo kami sa mga leaders na walang alam. Mga media leaders na walang interes sa bayan. Mga leaders na nakadadala ng malaking kapinsalaan sa mga tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.